Maraming salamat, Pastor Darwin. Ang GTC po ay kapamilya din po namin. This is our second home at si Tatay Rafi po ang talagang aming spiritual father, si Mami Weng, spiritual mother, at sila po ang nagme-mentor po sa atin. Napakalaking biyaya po at pagpapala ng Diyos sa buhay namin si Tatay Rafi at si Mami Weng. At sila po ngayon ay nasa Dubai, as mentioned by Pastor Darwin, to minister and to preach the Word of God sa mga kapatid natin doon. And it's such a privilege to be here, to be invited here, at nawa talagang maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Pwede ba manalangin tayo? Lord, salamat sa presence ninyo. Salamat po sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon na kami muling magkasama-sama upang pakinggan at tanggapin ang inyong mga salita. Hiniling po namin, i-bless nyo ang maririnig po namin ng mga pangungusap po ninyo. Bigyan nyo kami ng kaunawaan at kakayahan na maisapamuhay ito para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, everybody say, Amen. Ang title po ng message natin this afternoon ay Lubos na Pag-ibig. Hindi po dahil sa February ngayon, kasi ito po yung isa actually sa mga messages na personally tinanggap po namin for the year 2024. Sa church po kasi natin ang tema ay relentless love, sa Tagalog ay walang humpay na pag-ibig. And this message is very personal to me and I'd like to share this with you. Amen po ba? So, speaking of pag-ibig, ito po yung gusto kong itanong po sa ating lahat. In love ka ba ngayon? Sige nga, sagutin natin sa katabi natin kung in love ka ngayon. Ayan. Okay? So, yung mga mag-aasawa dito, in love ka ba ngayon sa asawa mo? Dapat, di ba? Okay. Yung mga kabataan, in love ka ba ngayon? Well, depende yan, di ba? Kung sino yung object of love. No, pagka jowa-jowa, ganyan, kailangan na pag-usapan yan. Alright? Ako in love ngayon eh. Okay? Ito po, gusto ko ipakita sa inyo yung picture namin nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. And that was 21 years ago. Okay? So, nung mga time po na yan, we're still working as medical representatives. Tapos I remember, I was so passionately in love with my wife now, who was also who was my ex-girlfriend back then. Okay, sabi nga ni Pastor Darwin. At naalala ko yung mga panahon na ang tindi naming mag-usap. Alam nyo, nung time kasi namin, nung mga panahon na yan, hindi pa ganong uso ang cellphone. Pero may cellphone na naman. Kaso, mas ginagamit pa rin yung landline. Alam niyo yun, yung mga generation ngayon, parang hindi nyo na yata inabutan yun. Yung ang bigat-bigat ng telepono, pwede mong ipambambo, gano'n. Tapos, alam mo yun, dinadial mo pa siyang gano'n. Ang number namin ng 2824279, tandang-tanda ko pa. So, mag-uusap kami over landline ni Renzi. Tapos, alam niyo ba, abutin kami ng madaling araw hanggang sa marirealize na lang namin yung telepono nakadikit pa sa mga tenga namin. Tapos, hello. Andiyan ka pa ba? Andiyan ka pa? I love you. Talagang malalim yung boses, I love you. So gano'n, hindi napapatid yung communication. Gano'n pala kasi talaga pag in love ka. Lagi siya laman ng bibig mo, lagi siya laman ng isip mo. Hindi mo mapigilan talaga na ipagkalat at ipagsabi at ikwento yung minamahal mo sa buhay. Tama? Tama ba yon? At alam nyo, sa biyaya ng Diyos, ito po, 20 years later, yan po, last year, we celebrated our 20th wedding anniversary sa Boracay. And I would say, mas mahal ko siya ngayon kaysa kahapon. Mas mahal namin ang isa't isa, kumpara nung mga nagdaang panahon sa araw na ito at sa mga susunod pang panahon. Ganon kapag in love. Ito po tao ang pinag-uusapan. Siyempre, pinakamahalaga sa lahat, tayo sa Diyos. So, ang tanong ko ngayon sa atin, in love ka ba kay Lord? In love ka ba kay Jesus? Alam nyo, dapat lang, Kasi ito yung ipinag-uutos sa atin ng Panginoong Hesus. Anong sabi niya sa Mark chapter 12, verses 29 to 31? Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. At ang sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo.
at pagkatapos may sumunod dyan, di ba? Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Tapos ang sabi ni Jesus, wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Imagine this, sa dami-dami ng utos na binigay ng Diyos in the Old Testament, pagdating sa panahon ni Jesus, di ba, sinamarize niya lahat ng mga batas na ito, ng mga utos na ito, at kinompress niya into 2 commandments. Love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. Tapos, anong sabi ng Panginoong Hesus? Wala nang ibang utos pa na hihigit sa mga ito. Anong ibig sabihin yan? Kung yan, yung pinakamahalagang utos ng Diyos sa sino mang sumusunod sa Kanya, di dapat, no, walang ibang pinakamahalaga sa buhay natin, kundi ang ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. In other words, kung meron man tayong priority list, okay, dapat talaga ang number 1 priority natin sa buhay natin ay ang ibigin ang Diyos, ibigin ang Panginoong Hesus. And out of that love, we will also be able to love others. Sabi nga nila, di ba, we cannot, you can love people without loving God. But you cannot love God without loving people. Laging magkasama yon. Pag sinasabi natin iniibig natin ang Diyos, iniibig din natin dapat ang ating kapwa. Now, sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Kaya naman tayo natutong magmahal sa Diyos, sa kapwa natin, dahil unang nagmahal ang Diyos sa atin. Paano natin nalaman yon? Sabi ng Romans chapter 5 verse 18, God demonstrated His love towards us. While we were yet sinners, Christ died for us. Naintindihan natin, naramdaman natin, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Natutunan natin ang pag-ibig ng Diyos. Nung namatay si Jesus sa krus para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Kasi di ba ang katotohanan, tayong lahat makasalanan. At ang batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan yon? Hindi lang physical death, but death that actually speaks about our soul being eternally separated from God, and nandoon din yung eternal damnation in hell. Kung hindi tayo mananampalataya kay Jesus, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga maling gawa, at patuloy na susunod sa Diyos, yun ang paroroonan ng ating kaluluwa. Pero salamat na lang, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya nais mapahamak yung kaluluwa natin habang buhay. Kaya ang Panginoong Hesus mismo, nagsakatawang tao siya. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tanggapin natin yung kanyang kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Doon natin nalaman, naunawaan, naranasan ang pag-ibig ng Diyos. And because of that kind of love, we're able to love God back and to love others, just as we love ourselves. Amen po ba dyan? So, this time, no, gusto kong mag-focus tayo dito sa pag-ibig sa Diyos. Na mamaya may kinalaman din yung pag-ibig sa kapwa. Pero meron akong gustong basahing kwento in the New Testament, no, that would talk about loving Jesus. Kung familiar tayo sa kwentong ito yung kwento ni Peter, no, matapos niyang i-deny ang Panginoong Hesus, at alam natin si Jesus Christ was crucified, and then He rose again from the dead after 3 days, and then He again presented Himself to His disciples. Okay? So basahin ho natin yung kwento. Sa ikatlong pagkakataon, nagpakita muli ang Panginoong Hesus, okay, sa kanyang mga alagad, and particularly kay Peter. Tingnan natin tong kwentong ito. Sa John 21:15-17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. At sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. At sumunod na talata, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal
mo ba ako? 3 times Peter was asked by the Lord, in love ka ba sa akin? Mahal mo ba ako? You know, of course, eto pong tagpong ito, okay, masasabi talaga natin parang in a way, tinubos ng Panginoong Hesus si Pedro mula sa kanyang pagkakanulo o pagtatwa sa ating Panginoon. Right? 3 beses, dininay niya si Jesus, pero eto po, the second time, pangalawang pagkakataon, tinanong siya muli ng ating Panginoon, do you love me, Peter? Ang sabi ni Peter, yes, I love you, Jesus, 3 times. Amen po ba dyan? At alam po ninyo, ito pong tagpong ito, ang gusto kong bigyan natin ng diin ay yung unang tanong ni Jesus kay Peter. Okay? Balikan natin yung unang talata. Sabi dyan, Simon, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Okay? Pag tinanong natin at pinag-isipan, ano ba yung pinatutungkulan ng ating Panginoong Hesus sa mga ito? Kasi ang setting po dyan, nag-aalmusal po sila. No? Kumakain sila ng inihaw na isda at mga tinapay. Pagkatapos, dito nangyari yung conversation na tinanong ni Jesus si Peter kung iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito. Now, ano ba yung mga ito? Sino ba o ano ba yung pinatutungkulan ni Jesus sa mga ito? Makikita po natin yung sagot sa mga unang talata. Balikan natin yung verse 2 hanggang 8. Okay? Sabi po dyan, magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Natanael na taga Cana sa Galilee, mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. At sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. At anong sabi nung kanyang mga kasamahan na sumusunod din kay Jesus? Sabi, sama kami. Okay? Sama kami. Remember, si Jesus, He already resurrected from the dead. Right? Alam na nila na si Jesus muling nabuhay. Pero instead of following Him again, kasi di ba naging tagasunod sila ni Jesus, hindi sila sumunod, bagkus nagbalik sila sa kanilang mga kani-kaniyang kabuhayan na iyon ang ginagawa nila bago pa sila sumunod sa ating Panginoon. So, back to business. Nangisda muli sila. Pagkatapos ano pong nangyari? Umalis ka sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. At nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. At sinabi ni Jesus, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. At inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. And then sumunod na pangyayari, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yon. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon yon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. At dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. At pagkatapos nun, yun nga po, nag-almusal sila at kinausap ng Panginoong Hesus si Pedro. Kung nagbabasa tayo ng Bible, ito pong tagpong ito'y parang katulad ng nangyari sa naranasan ni Pedro bago siya tawagin ng Panginoong Hesus. Remember in the book of Luke, okay, magdamag ng isda si Pedro. Wala rin silang nahuli. The following day, dumating si Jesus somewhere doon sa kinalalagyan nila at sinabi ng Panginoong Hesus, tinanong sila kung meron ba silang nahuli. Hanggang sa nagbigay ng instruction si Jesus na ihulog din ang lambat. At pagkatapos nung hatakin na nila yung lambat, sabi ng salita ng Diyos, halos hindi nila mahatak yung lambat sa bigat at sa dami ng huli nilang mga isda. Halos lumubog din yung kanilang bangkang sinasakyan. At dahil doon, yun ang nagtulak kay Pedro para humingi o ma-realize na sa kanyang sarili na siya'y isang makasalanan. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoong Hesus? Simula ngayon, imbis na isda ang iyong huhulihin, mga tao na. And it happened during the day of Pentecost, in the book of Acts, Peter was the first disciple to preach the gospel and 3,000 souls were saved at that moment. Amen? Pero anong pinagkaiba nung tagpong yon sa tagpong binasa po natin?
Etong binasa natin ngayon, this time, hindi agad-agad sinabi ni Jesus na you follow me. Pero kinailangang bigyan muna ng diin ng Panginoong Hesus at tiyakin niya kung talaga bang mahal siya ni Pedro higit sa mga ito. Ano yung mga ito? Yung himala na pinakita ng Panginoong Hesus nung mga oras na yon. At hindi lang yung himala, yung pagsunod ni Pedro kay Jesus. Minsan kasi ganito, no? Minsan mas mahal natin, yung mga leaders, minsan mas mahal natin yung ministry kaysa kay Lord. Sa ating lahat, minsan, mas mahal natin yung mga pagpapala ng Diyos kaysa mismo sa Diyos na tagapagbigay ng pagpapala. So it's as if Jesus was asking kay Peter, Peter, do you love me more than my miracles? Peter, do you love me more than your ministry? Alam po niyo, magandang pag-isipan natin to lahat. Isang reflection po sa atin, no? Kung i-relate natin, kung i-connect natin sa ating mga sarili, ito po magandang itanong sa atin. Iniibig ba natin si Jesus ng higit sa blank? Ano yung blank na pwede nating ilagay dyan? Pwedeng ito, do we love Jesus more than people? Iniibig ba natin si Jesus ng higit sa tao? Alam nyo, recently lang po, nakapunta ako sa isang burol. Dati ko po siyang ka-churchmate, namatayan po siya ng asawang lalaki, at that person died at the age of 54, na-diagnose po ng liver cancer. Tapos habang nakikipagkwentuhan po siya sa amin, naging tapat po siya, sabi niya gano'n, Pastor, sa ngayon sinasabi ko talaga sa Panginoon, hindi ko siya kayang ibigin ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa ko. Sapagkat ang gusto ko ngayon, yung asawa ko. Sabi ko, Panginoon, pasensya ka na. No, sabi niya, pasensya ka na. Hindi kita kayang ibigin ngayon ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Kasi ang laman ng puso niya, laman ng isip niya, yung asawang namatay. Of course, eventually, na-realize niya naman na hindi iyon dapat. And habang sinasabi niya po iyon, meron lang isang verse na dumating sa isip ko na ito po yung sabi ni Jesus. Sabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Pinag-isipan ko ito mabuti. Ibig ba sabihin nito, no, kahit pabayaan ko yung aking asawa, kahit pabayaan ko ang aking mga anak, basta importante, mahalin ko ang Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod, definitely hindi po yun ang sinasabi ng Lord sa atin. Hindi po ibig sabihin na kapag mas mahal natin ang Panginoon kesa sa ating pamilya, pababayaan na natin yung ating pamilya. No, basta ako magsaserve kay God, bahala kayo. Yung mga kabataan, ang sipag-sipag sa church, hindi man lang makapaghugas ng pinggan sa loob ng bahay. Basta bahala kayo kasi mas mahal ko si Jesus. Hindi po ganoon ang sinasabi ng Lord. Amen po ba dyan? Hello? Ang sinasabi po natin dito, minsan may mga priorities talaga na lalo na kung may involved na tao na dapat inuuna natin ang Panginoon. Baka ilan sa atin dito, may mga nasa relasyon na hindi tama at sinasabi sa iyo ng Panginoon, iwanan mo, magdesisyon ka, pero baka hindi mo magawa. So magandang itanong sa sarili natin, iniibig ba natin si Jesus ng higit sa tao? Naalala ko po yung professor namin sa IGSL, no, ito po ay I think naipalabas rin naman sa 700 Club yung kanilang testimony. No, minsan nagpunta po sila sa isang private resort, kasama po nila yung kanilang batang anak. Tapos during the day, yung asawang lalaki, akala niya, ang nag-aalaga nung kanilang anak ay yung asawa niyang babae. And vice versa, ganun din yung kanilang understanding, no, sa isa't isa. Only to find out, nung hinahanap na nila yung anak nila, doon lang sa loob ng bahay na may swimming pool, hindi po nila makita, only to find out, no, laking gulat po nila, yung anak nila nakalutang na lamang po sa swimming pool. Nalunod po, namatay. At kinukwento po ng professor namin, yung babae, sabi niya, she was praying for resurrection. Ko, Lord, sabi niya ganon, ang hiling niya, buhayin muli ng Diyos ang kanyang anak. Pero alam po ninyo, hindi po yun ipinagkaloob ng Diyos. But did that stop them from serving the Lord? Hindi po. Nagpatuloy sila as missionaries. So, mahal nila ang Panginoon. Hindi yun ang ikisanama ng loob nila sa Diyos, at hindi rin yun ang naging dahilan para hindi sila maglingkod sa ating Panginoon. Isa pong pastor ng isa sa mga mega churches dito sa Pilipinas, yung isa po nilang anak,
in the middle of their ministry, iniwan po nila yung anak nila para mag-lead ng isang Bible study. Tapos ano pong nangyari? Pagbalik nila, hindi po nila alam, naghahasa ang kanilang anak. Pero alam po ninyo, that didn't stop them from serving the Lord. At ngayon, kung alam natin yung CCF, Pastor Peter Tanchi, grabe ang impact ng ministry po nila. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Ganon silang nagmamahal sa Panginoon na kahit anong hindi magandang naranasan po nila, nagpapatuloy sila na mahalin, paglingkuran, at sambahin ang ating Panginoon. Ngayon, pwedeng hindi sa tao, pwede rin sa trabaho. Papaano kung meron kang boss na pinagagawa sa iyo na isang kompromiso, tapos sasabihin sa iyo ng boss mo, pag di mo ginawa yan, tatanggalin kita sa trabaho. Mamimili ka ngayon. Will you compromise your faith, your relationship with Jesus? Or, ano mangyayari? Magde-decide ka. Hindi, kahit mawalan ako ng trabaho, basta titindig ako sa katotohanan at alam ko, God will give me another opportunity better than this one, greater than this one, because I love Jesus more than my work. Amen po ba? Ano pa? Pwedeng ganito, iniibig ba natin si Jesus higit sa ating mga kayamanan? Magandang pag-isipan ito. Last year, kung re-review natin yung ating financial status, ilang porsyento kaya ng mga tinanggap nating pagpapala mula sa Diyos ang naibigay natin para sa Panginoon? Ang naibahagi natin sa ating kapwa bilang pantulong at pagtugon doon sa sinasabi natin, kung iniibig natin ang Panginoon, di ba? Kinakailangan ipakita rin natin ito sa pamamagitan ng pagkakaloob, ng pagbibigay sa Diyos at maging sa ating kapwa. Amen po ba? So napakahalaga na magkaroon tayo ng pagninilay-nilay, do I really love Jesus? Do I really love God more than wealth, more than money? No? Kasi diyan din masusubok kung tayo ay totoong nagmamahal kay Jesus higit sa ating pananalapi. What else? Pangarap. Okay? Mga ambisyon natin sa buhay natin. Willing ba talaga tayo minsan to give up that ambition? Kasi unang-una, baka hindi naman talaga yon ang nais ng Diyos para sa atin. Naalala ko po yung kwento nung pastor namin sa Naik. No, kakakwento niya lang po kanina, linggo. Tumakbo po siya bilang konsyal ng bayan nung last election, pero hindi po siya nanalo. Tapos eventually, no, sabi niya, na ipinakita ng Diyos sa kanya na pansarili lang kasi yung kanyang hangarin. Ang totoo, nagtatago siya doon sa sinasabi niya para makatulong sa bayan, etc., etc. Pero inamin niya rin bandang huli at kinausap siya ng Panginoon na kasi pang sarili yung kanyang hangarin. At tapos eto na naman, mag-e-election na naman by next year, ino-offera na naman siya ng candidacy. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, kanina lang narinig namin, sabi sa kanya ng Panginoon, sige, tumakbo ka, pero hindi kita sasamahan. So minsan may mga ambisyon tayo, iniiwan natin ng Panginoon. Di ba? At in that case, hindi rin tayo nasasamahan ng Diyos. Kaya maganda, suriin natin, baka mas mahal ko yung pangarap ko kaysa sa Lord. Kaya dapat mas mahal ko dapat ang Lord kaysa sa pangarap ko. Amen ba? And lastly, yan na nga, baka minsan mas mahal natin ang paglilingkod kaysa sa Panginoon. Anong sabi ni Andrew Murray? No amount of activity in the King's service will make up for the neglect of the King. So question, in love ba tayo kay Jesus? Amen? Assuming that we are all in love with Jesus, how do we love Him? Sabi, ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, isip, lakas, at kaluluwa. Sabi ng salita ng Diyos, ito, kung mahal natin si Jesus, ang tanong, paano natin siya dapat ibigin? Alam po ninyo, mahirap ibigin si Jesus kapag kagulong-gulo ang isip natin. Mahirap ibigin si Jesus kapag sugatan ang puso natin. Mahirap ibigin ang Panginoong Yesus kung pagod na pagod yung kalooban o yung kaluluwa natin. At mahirap ibigin ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating katawan, kung ang katawan natin ay nagagamit natin sa kasalanan at hindi sa katuwiran. So 4 na bagay ang gusto ko pong i-share sa ating lahat. How can we love Jesus? Okay? Una po, love God with a sanctified body.
Kapag sinabing sanctified, ibig sabihin dyan, set apart. No? For example, yung toothbrush. Saan ba ginagamit yan? Sa ngipin lang, di ba? Ginagamit nyo ba yan sa kuko ninyo, sa mga paa? Tapos gagamitin nyo sa bibig? No. Hindi. Exclusive lang yung toothbrush para sa bibig. Ganon din ang katawan natin. Kung tayo, alam natin may relasyon tayo sa Panginoon, ang katawan natin ay dapat nagagamit para sa Panginoon at para sa paggawa ng katuwiran. Anong sabi ng word ni God? Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, anong sabi? Pasakop kayo sa Diyos. At sumunod na talata dyan, sumunod na pangungusap, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sa ibang salin, sabi, bilang kasangkapan sa paglilingkod sa Diyos. Dalawa na po yung anak namin ni Pastor Renzi. Meron po kaming anak na panganay, 20 years old na po siya ngayon. Pero alam po ninyo, nung mga bagong taon kami nagsasamang mag-asawa, mga 4 years old, 5 years old yung anak po naming panganay, sobrang magagalitin po ako. Maiinitin ang aking ulo. Kaya minsan, sa sobrang galit ko, naibubuhos ko sa anak ko. Pag pinalo ko siya, talaga nga naman, yung mga kabataan dyan, naramdaman nyo ba yung mga palad ng mga magulang ninyo, pag hinataw kayo, naiiwan yung fingerprint sa balat ninyo? Ganon po ako mamalo. No? Alam niyo, hindi naman po masamang mamalo. Kasi yun ay bahagi ng pagdidisiplina sa mga anak natin. Sabi ng Bible, di ba? If you spare the rod, you spoil the child. Pero may tamang paraan ng pagpalo. Ang mahirap, pag pinapalo mo yung anak mo, nang may galit sa iyong puso, na nabubunton mo sa kanya yung galit mo. So isang araw po, itong anak kong ito, alam po ba ninyo, nahataw ko siya ng towel. Pagkatapos yung dulong-dulo ng towel, tumama sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Kitang-kita ko kung paano umiyak yung anak ko. Pero nung oras din na yon, kinausap ako ng Diyos. At ang sabi sa akin ng Panginoon, Alan, yung kamay mo ginagamit mo para pagpalain ng ibang tao. Yung kamay mo, ginagamit mo to pray for others. Pero yung kamay din na yan, ginagamit mo para saktan ang anak mo. Yung alam ko sa puso ko na sinasaktan ko siya kasi sa kanya ko ibinubuhos yung galit ko. Church, ilan po sa atin, ginagamit natin itong mga kamay na ito para purihin ng Diyos. Pero ginagamit din natin ang kamay na ito minsan sa pangungupit pag nanakaw. Ilan po sa atin tong kamay na ito, no? Pinagpapala natin ng ibang tao, pero ginagamit din natin ang kamay na ito para saktan din ang iba, katulad ng karanasan ko po. Ilan sa atin ang mga mata natin? We use this to read the Bible. Nagbabasa ba tayo ng Bible? We use this to meditate on God's Word. Pero ito rin yung ginagamit natin para manood tayo ng mga malalaswa na palabas. Ito rin yung ginagamit natin para magmatyag sa paligid natin at husgahan yung ating kapwa. Ito rin yung mga mata natin na pinaghihinalaan natin ang kapwa natin na wala tayong tiwala na to the point na ginajudge na natin yung taong yun kahit di niya alam. Ito yung mata na ginagamit natin para pagpantasyahan ang ibang tao. And yet, we use the same eyes to read and meditate on God's Word. Yung bibig po natin, ito yung ginagamit natin kanina. Let everything that has breath, praise the Lord. Ano sagot natin? Praise the Lord. Nagpupuri tayo sa Panginoon gamit ang mga bibig. Pero baka mamaya, ito rin yung ginagamit natin para murahin, i-curse yung kapwa natin. Para magkwento ng mga malalaswa. Natawa-tawa pa tayo kasi green joke. Di ba? Ito rin yung labi natin na ginagamit natin para magsinungaling. Para lumabas yung mga malalaswang salita. Yung pag merong nalaglag na pinggan o takip ng kaldero, no? Yung mga private parts ng taong lumalabas, ba? Ay! Toot! 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 May censorship eh. Pero come to think of this. Sabi ng word ni God, yung katawan natin dapat instrumento
para siya ay maparangalan, mapaglingkuran, mapakita ang katuwiran sa buhay po natin. Yung mga paa natin, the very same feet that we use as we go to the church, to the presence of God. Baka ito rin yung mga paa natin na dinadala natin sa kung saan mang lugar na hindi na natin dapat pinupuntahan. Pag-isipan po nating mabuti ito. Mahirap mahalin ang Diyos gamit ang ating mga katawan kung ginagamit din natin ito sa paggawa ng kasalanan. That's why it's important that we love God with a sanctified body. Tandaan po natin ito ha. Sin is a choice. Walang ibang pwedeng gumawa ng kasalanan kundi ang sarili natin sapagkat tayo ang magpapasya kung gagawin man natin ang isang bagay o hindi. No one can make us sin. Tayo ang magpapasya kung mahuhulog ba tayo sa kasalanan. Hayaan ba natin gumawa ng kasalanan sa sarili natin o hindi? Minsan sinisisi natin ng demonyo. Minsan sinisisi natin ng ibang tao. Pero at the end of the day, ikaw at ako ang may kakayahang magpasya kung gagawa ba tayo ng isang kasalanan o tatalikuran at tatanggihan po natin yan. And by the grace of God, sinasabi rin ng salita ng Diyos, hindi papahintulot ng Diyos na tayo ay tuksuhin sa hindi natin kayang pagtagumpayan. In fact, ang Diyos pa ang gagawa ng paraan para ito ay ating malampasan. Amen ba? No? We have a choice. When we are tempted, we always have a choice to either dismiss it or entertain it. Kaya importante, magpasya tayo, natanggihan ang kasalanan, sapagkat naniniwala tayo, nasa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang magawa natin ang bagay na ito. Amen po ba? So let us love God with a sanctified body. Now, anong solusyon? Ito po, makakalaya lang tayo sa kasalanan kung ito ay ating ibubunyag. Hanggat hindi natin ikino-confess yung kasalanan ginagawa natin, mananatili tayo, no? Na magiging alipin nung anumang kasalanan na yon. Tandaan po natin ito ha, pag gumagawa ng kasalanan, may kahihiyan, di po ba? Right? Meron ba sa inyo proud na nagkakasala? Wala po, di po ba? No? Pero that kind of shame, okay? Pagka dahil sa kahihiyan, yun ang magtutulak sa atin para itago eh. No, ang tawag doon, toxic shame. We keep on sinning and hindi natin may disclose yung kasalanan na yun kasi nga, nahiya tayo, natatakot tayo sa reputasyon natin. But, if we will use that shame as a healthy form of shame, dapat yung kasalanan magtulak sa atin na magkaroon tayo ng conviction at magsisi sa harapan ng ating Diyos. Dalawa yung paraan para ibunyag natin yung kasalanan natin. Una sa Diyos. Sabi ng 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sino man daw humingi ng kapatawaran sa harap ng Diyos, guaranteed, you will be forgiven at hindi ka lang tayo patatawarin ng Diyos, lilinisin pa niya tayo na as if hindi tayo nagkasala sa harap ng Diyos. Alam niyo, yun ang maganda sa Panginoon eh. Di ba sabi niya, yung kasalanan natin, itatapon niya sa pinakailalim ng karagatan na ibig sabihin, hindi na inaalala pa ng Diyos yung kasalanan natin laban sa Kanya. Alam po ninyo, madaling gawin to, right? Madaling mag-confess kay God, pero meron pong isang klaseng confession na sinasabi din ang Bible. Yan ay sa James 5:16. Ang sabi po dyan, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong kasalanan o mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Ang tawag doon, public confession. Of course, may mga ilang tao na pwede natin pagtiwalaan, tulad ni Pastor Rafi, ng mga cell leaders natin, na kung talagang nag-struggle ka, hindi mo na kaya, pwede mong sabihin sa kanya, Pastor, Kuya, Ate, ito talaga yung nangyayari sa akin, nahihirapan na ako. You know, mahirap gawin po yun. Bakit? Kasi nga, most of the time, conscious tayo sa reputation natin. At ang totoo, it takes humility to do that. It takes humility to do that. Sino sa inyo nakakatin ng G12 conference?
Meron po, no, may mga conferences. Minsan ganito, si Pastor Cesar, magpapatawag sa altar call. I remember one session sa PICC. Ang kausap niya mga pastor, mga leaders ng simbahan. Sabi niya, kung sino man sa inyo ang nag-struggle sa pornography, sexual immorality, lumapit dito sa harapan. So syempre, yung mga tao, alam na this. Pag lumapit ka, kung yung pastor ko, immoral pala. Pero alam nyo, yun nga po yung challenge eh. Yung it takes humility to confess your sin publicly. Kasi ang totoo nun, hindi na mahalaga yung reputation mo kung talagang nagsisisi ka sa harap ng Diyos. Ang mahalaga yung relasyon mo sa Diyos dahil iniibig mo siya ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Kaya wala ka nang pakialam kung imarites ka man, pag-usapan ka ng mga tao. Kasi at the end of the day, tayo ang mananagot sa harap ng Diyos. Hindi naman yung kaibigan natin, hindi naman yung leader natin, bawat isa sa atin individually, we will be held accountable before God. And therefore, kung mahal ko ang Diyos, ikukumpisal ko talaga sa Kanya at hihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagagawa ko maging sa pamamagitan ng aking katawan. Amen po ba dyan? We can only love God with a sanctified body. Pangalawa, we can love God with a peaceful mind. Pwede lang natin mahalin ang Panginoon kapag payapa ang isip po natin. Bakit? Kasi alam niyo, no, ang pagmamahal, ang pundasyon niyan pagtitiwala. Yung mga mag-aasawa dito, mahal natin ang asawa natin. And by default, dapat may tiwala tayo sa Kanya. Tama po ba? Minsan ganito, no, sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, pero minsan kinakapos tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Anong example dyan? Yung mga nanay, taas ang kamay ng mga nanay. Di ba? Anong nangyayari sa kalooban natin, ninyo, kapag wala pa yung mga anak ninyo, this oras na ng gabi? Nako, mag-aalala na yan. 11 p.m., 12 a.m., 1 a.m. Tapos yung tatay, di ba? Tulog na tulog. Naghihilik. Nakanganga pa. Pero yung mga nanay, sobrang alala niyan. Nung sasabihin na, Pastor, di mo naman ako naintindihan eh. Di ka naman kasi nagbuntes, ganyan-ganyan. Pero come to think of this, if you really trust the Lord, dapat unang-unang maalis sa isip natin, pag-aalala, kabalisahan. And meron tayong enough reason to put our trust in God. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Iniibig niya tayo. At dahil iniibig tayo ng Diyos, dapat pagtiwalaan natin siya na kailanman hindi kalooban ng Diyos na mapahamak tayo, kailanman hindi kalooban ng Diyos, na malagay tayo sa isang sitwasyon na nagpapabigat ng kalooban natin at mananatili tayo doon habang buhay. No, sa Diyos lagi may breakthrough. Sa Diyos laging merong provision. Sa Diyos laging may pandugtong. Sa hangganan natin siyang nagdudugtong sa buhay po natin. Sa kawalan ng pag-asa, siyang nagbibigay ng pananampalataya sa atin at ipakikita ng Diyos na talagang katiwa-tiwala siya. Because in the first place, nagmamahal siya sa atin at dahil siya nagmamahal sa atin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Amen po ba ron? Sabi po ng Romans chapter 5, sabi po niya, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Ano yung pag-asa natin? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ano daw yung pag-asa na nagbibigay sa atin? Ano yung katotohanan na yon? Na mahal tayo ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos. At yun yung pag-asa na sinasabi na dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Isang example, ito po yung stick-o. Sino sa inyo kumakain ng stick-o dito? Yan. Halata naman, ano? Okay? Di ba? Pagka binuksan mo yung stick-o, hindi mo siya makukuha, no? Kapag magkakasama sila. Kaya may provision eh. Nakita ninyo to? Ayan, no? Nakalagay sa plastic, yung 2 piraso. No? Para yun muna yung huhugutin mo. Tapos, tsaka luluwag yung mga wafer sticks. Makukuha mo na siya. I realize ganun ang pag-ibig ng Diyos. Kahit anong higpit, kahit anong kabigatan ng buhay natin,
Sa gitna ng lahat ng yon, nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kahit anong higpit, kahit anong bigat ng buhay, gagaan ito, luluwag ito, sapagkat naroon ang pag-ibig ng Diyos, kikilos ang Diyos habang tayo ay nananampalataya sa Kanya, uunat niya ang Kanyang mapagpalang kamay, hindi bingi ang Kanyang tenga sa ating mga panalangin, sigurado maranasan natin ang breakthrough sapagkat umiibig ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Naalala ko po yung kwento ng isang leader po namin sa church. During pandemic, nawalan po siya ng work. Hanggang sa naubos na lahat ng savings nila, ang natira na lamang po sa pera niya, 8,000 pesos. Meron po silang bunso na dumidedi pa ng gatas, diaper, etc. Wala siyang magawa hanggang sa umiyak siya sa Panginoon. Saturday morning, nakiusap siya sa Lord. Sabi niya, Lord, pwede ba samahan mo ako? Ang laking tao po nito. Pero pagdating sa harap ng Diyos, iyakin. Iyak siya ng iyak kasi di niya alam mangyayari sa buhay nila. Sabi niya, Lord, samahan mo naman ako. Samahan mo naman ako. And guess what? Nung gabi, nung Sabado, biglang may tumawag sa kanya. At sabi sa kanya, nung kausap niya, kailan mo ba gagawin ito? Tapos, hindi niya ma-recall kung sino yung taong yon. Hanggang sa naaalala niya, a few months ago, meron pala siyang isang proposal na binigay sa taong yon na nagpapagawa, I think, ng kitchen amounting to 150,000. Ang kikitain niya doon, almost half doon sa presyo na binigay niya. Imagine, out of the blue, tumawag sa kanya at ang sabi nung kausap niya, kunin mo na yung pera. May 100,000 dito. Kunin mo na ngayon. Sabi niya, ma'am, pwede ho ba sa Monday na lang kasi gabi na ho? Sabi niya, sige, basta kunin mo yung pera, 100,000. At alam po ninyo, nasimulan yon, binigyan siya ng provision ng Panginoon, pero hindi po doon natatapos. Bago pa niya tanggapin yung 100,000, paglabas niya sa eskinita, Monday morning, meron siyang isang taong nakasalubong. Sabi sa kanya, may alam ka bang gumagawa ng waterproofing? Kasi nasa line po ng construction yung leader na yon. Hanggang sa naisip niya, meron siya makakilala, o di nag-subcontract siya, tapos binigyan niya ng serbisyo yung tao na yon. Tapos pinakita na naman siya ng Panginoon. At alam po ninyo, since then, after his prayer, hindi na siya tinantanan ng Diyos sa rumaragasang pagpapala. At alam nyo, bandang huli ngayon, nakapagtayo na siya ng 2 bahay. Naging contractor na siya at hindi na siya pinabayaan ng Diyos. Pamula nung nanalangin siya, Panginoon, samahan mo naman ako. You know, the God na pinanalangin niya is the very same God na pinapanalangin natin ngayon, na sinasamba natin ngayon, na kung ang Diyos nagpamalas ng kabutihan sa taong yon, hindi ba niya pwedeng gawin sa buhay po nating lahat? Kaya sabi mo sa katabi mo, relax ka lang, bebe. Sagot ka ng Diyos. And if you have that peaceful mind, then you can love Jesus with all your mind. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ang Lord dyan? Pangatlo, we can love God with a satisfied soul. Meron tinatawag na sinkhole syndrome, na yung isang araw magko-collapse ka na lang, no, hindi lang literal na collapse, pero internally, sasabihin mo, ayoko na, sagad na ako, sunog na ako, burn out na ako. Bakit? Kasi ang totoo nun, no, overwhelmed ka, overcommitted, overworked, lahat na. No? Work, push, to the point na pinabayaan mo na yung kaluluwa mo. Ang nangyayari minsan, no, pilit mong pinupuno ng makapagsasapat sa iyo. Pero ang totoo po nun, walang anumang bagay ang makasasapat sa kaluluwa natin, kundi ang Panginoong Hesus lamang. At mahirap mahalin ang Diyos kapag gulong-gulo yung kalooban natin, hindi lang isip. Kapag pagod na pagod yung kalooban natin. Pero salamat na lang sa provision ni God. Anong sabi ng Panginoong Hesus? No, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Minsan ang kailangan lang isuko ang kalooban natin sa Diyos. At hayaan natin ang mag-take over ng buhay natin ay siya. Masunod
ang kanyang nais sa buhay natin. Hindi yung lahat na lang tayo ang nagkokontrol sa mga bagay-bagay na feeling mo, napakamakapangyarihan natin, na lahat kaya mong kontrolin, pero may mga pagkakataon minsan na hayaan ng Diyos. Ilalagay tayo sa isang sitwasyon na wala tayong magagawa. Pero minsan pinipilit pa rin natin, tayo ang gumawa. Kaya bandang huli, napapagod tayo. Bandang huli, magko-collapse tayo. Bandang huli, katulad ng sinkhole, babagsak na lang tayo, magko-collapse na lang. Yung buhay natin, sabihin natin, ayoko nang mabuhay pa kasi pagod na ako. But you know what? Jesus is telling us, come. Cast all your burdens sa Panginoon and you will be able to find rest and peace. And when you do so, you will be able to love God, love Jesus with all your soul. Amen? And lastly, dito po tayo magtatapos. Love God with a pain-free heart. Tulad ng sabi ko kanina, mahirap pong magmahal kapag sugatan ang puso po natin. Mahirap mahalin ang Panginoon kapag meron tayong mga offenses sa puso natin na dulot ng mga tao na malapit sa atin na may kaugnayan tayo sa Kanya. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Tama po ba? Napakahirap mahalin ang Diyos kung sugatan po tayo. Kung meron tayong mga offenses na dala-dala maging sa oras na ito. Alam niyo, minsan ang offense, ang dahilan pera. Huwag niyo nang taas kamay ninyo. Pero sino sa inyo, may nangutang sa inyo, tapos di na kayo binayaran? Yung nag-post ka na sa Facebook, lahat nagparinig ka na, yung sari-sari ng emoticon, tapos all caps. Di ba? Tapos, meron pa dyan, yung pinahiram mo ang amo-amo. Nung sinisingil mo na, parang leon na umaatungal, galit pa sa'yo. Ikaw sama-sama ng loob mo. Pinangakuan ka, magbabayad sa'yo, tapos hindi naman. Di mo na makita. Tapos magpo-post pa. Nasa masarap na restaurant. Tapos nakabili ng bagong bisikleta. Bisikleta lang ba? Motor. Nasa ganitong lugar. Tapos may utang sa'yo, di ba? Anong nangyayari sa'yo? Tumataas blood pressure mo, gigil na gigil ka. Mahirap magpatawad. Meron po kami pastor sa Naik, yung kanina pong kinuwento ko rin. Dami kong marites, Meron po silang hardware. Okay? Tapos meron pong isang leader din ng church. Actually, parang nagpapastor na rin po. Nagpipreach na kasi ng Word of God. Kontratista naman yon, nagpagawa ng sarili niyang bahay. Ang problema, nakakuha siya ng 1.5 worth of materials doon sa pastor natin sa Naik na may hardware. So nakatayo yung bahay worth 7 million. Ang problema, hindi po siya binayaran. Kaya habang dumadaan yung pastor namin sa Naik doon sa bahay nung may pagkakautang sa kanya, inis na inis siya. 7 million. Tapos hindi naman siya binayaran doon sa utang. Ngayon, naisip niya ganito, bakit di ko kaya ipabarangay ito? Pero biglang nausap ang Lord sa kanya. Ipinaisip sa kanya, sige pastor, ganito, pababarangay mo yan. Yung barangay captain hindi Christian. Tapos malalaman, dalawa kayong pastor. Di ba pastor kayo? Di ba Kristiyano kayo? Bakit? Di ba? Bigla siyang nirebuke ni God. So naisip niya, oo nga, ang nakakahiya yung patotoo namin. Christian kami, tapos ganun, mag-aaway kami sa harap ng isang unbeliever. So sa madaling salita, inalis niya yung galit niya sa puso niya. Kinaibigan niya pa rin yung may pagkakautang sa kanya. At alam niyo sa biyaya po ng Diyos, yung 1.5 million, naging 400,000 na lang kasi binabayaran naman pala siya. Imagine niyo, kung patuloy niyang inawa yon, di ba nga siya, wala siyang makukuha. Pero dahil pinakita niya pa rin ang mabuti, na yun din naman ang sabi ng Diyos, ibigin natin ang ating kapwa. Sino yung kapwa na yon? Maging yung mga hindi gumagawa ng mabuti sa atin. Maging yung mga kinoconsider nating kaaway, pakitaan pa rin sila, gawan pa rin sila natin ng kabutihan. And in doing so, anong sabi?
magkakaroon din sila ng kahihiyan sa sarili nila at bandang huli, pwede pa rin natin silang makasundo at maging kaibigan. Amen po ba? So sa mga may pagkakautang dyan sa inyo, magpatawad na, bebe. I-release na natin sila. Pero alam niyo, minsan hindi sa pera, madalas yung sa relasyon nga rin po. Ito po, very personal po itong kukwento ko po sa inyo. Naka-online po tayo, no? Pero this is for the glory of God. Ako po ay bunso sa magkakapatid. 3 kami. Yung panganay po namin, lalaki. Ako po bunso, middle child, babae. Of course, mas pogi po ako doon sa kuya ko. Nung 6 years old po ako, palibasa po, yung aking mga kapatid, way ahead of me, during the afternoon, no? In the afternoon, kami lang po naiwan ng tatay ko sa bahay. Yung dalawa ko po kapatid, nasa eskwela, yung nanay ko po nag-oopisina. So one afternoon, around 2 p.m., meron pong biglang dumating na 2 babae po sa amin. Ang ginawa po nung isang babae, pumasok sa bahay namin at dire-diretso po sa kwarto ng tatay ko at yung isa po nasa labas. So yung isa pong babae nasa labas, inilabas po ako ng bahay namin at sinamahan po ako doon. Ngayon, napakalit lang po ng bahay namin. Sa labas po ng bahay, meron pong isang bintana. At yung bintana na yung bintana ng kwarto ng parents ko po. Ang harang lang po, manipis na kurtina at kitang-kita yung taong nasa loob. So habang nandun po ako sa labas, nakita ko po yung tatay ko at yung babae magkasama. At meron po silang ginagawa na nung mga oras na yon, wala akong kamuang-muang kung ano po yun. Hanggang sa nung gabi, habang naglilinis ng pinggan, nagugas ng pinggan yung nanay ko, sabi ko sa mami ko, Mami, may pumuntang babae dito kanina eh. Humiga pa nga doon sa kama oh. Tapos, kinuha ko yung unan, sabi ko, Mami, amuin mo, ang bango-bango nung unan. Walang kibo yung nanay ko, nagugas ng pinggan, tahimik. And little did I know, later on I realized, niloko ng tatay ko yung nanay ko. Pamula po noon, habang lumalaki ako, nagkaroon ako ng galit sa puso sa tatay ko. Dumating po sa point na hindi ko po siya binabate. Dumating sa point na as if hindi siya nag-e-exist sa loob ng bahay po namin. Pero isang araw po, umattend ako ng isang youth camp in Bataan. And the topic was about the Father Heart of God. The topic was about forgiveness. Na pinarealize sa akin ng Panginoon, di ko kayang pagbayaran yung kasalanan ko. Pero pinatawad pa rin ako ng Diyos kasi ganun niya ako kamahal. And because of that love, I also ought to forgive my father. Kahit anong offense ang ginawa niya laban sa akin, laban sa pamilya namin, kailangan pa rin namin siyang patawarin. You know, after that incident, tiyempong-tiyempo po, pagdating sa bahay namin, tatay ko nagbukas. Sa biyaya ng Diyos, nagawa ko siyang yakapin. At deep inside, sa puso ko, pinatawad ko siya. You know, sa biyaya ng Diyos, umuwi na po ang tatay ko sa piling ng Panginoon. 2 years ago, he was diagnosed ng lung cancer. Sa biyaya po ng Diyos, yung mga huling panahon ng kaniyang buhay, nagkaroon ako ng compassion sa tatay ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na alagaan siya, dalhin siya sa ospital, kung kinakailangan magpa-check up, ako po ang humarap sa kanya hanggang sa huling saglit ng buhay po niya. Nandun po ako sa kanyang tabi. At sa biyaya po ng Panginoon, bago siya mamatay, tumanggap siya sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mahirap magmahal sa Panginoon kung meron tayong hindi pagpapatawad sa ating mga puso. But we will be able to forgive kung naiintindihan natin na mismong ang Diyos, pinatawad po tayo. Kaya imposible para sa atin ang pagpapatawad. Tama po? Subalit, dahil si Jesus ang modelo at siyang nagbigay rin sa atin ng kakayahan na magpatawad, posible ang pagpapatawad. Amen? Anong sabi ng Kolosas? Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo
ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, pwede nating mahalin ang Panginoong Yesus ng buong puso. Amen? So long na magpatawad tayo sa mga naka-offend po sa atin. Now, going back to Peter's story. Tulad ng sinabi natin kanina, 3 times tinanong siya ng Panginoong Yesus, "Do you love me, Peter?" Hanggang sa bandang huli, nalungkot si Pedro. Pero ganun pa man, sinabi pa rin niya na alam mo ang lahat ng bagay, alam mo na mahal kita. What was the last statement of Jesus after that conversation? Etong sabi ng Panginoon, tsaka niya lang sinabi, okay, sumunod ka sa akin. Follow me. Kinakailangan pagtibayin ng Panginoong Yesus at ni Pedro ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Yesus. Tsaka lang sinabi ni Jesus, follow me. You know, the same statement sinasabi sa atin ng Panginoon. Just follow Jesus. Kasi ito po yung reality. Alam naman ng Panginoon na hindi natin siya kayang mahalin perfectly with all our heart, mind, soul, and strength. Along our journey, pwede pa rin tayong magkasala. Along our journey, pwede pa rin tayong mabalisa. Sa buhay natin, pwede pa rin kapusin tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Sa buhay natin, pwede pa rin tayong ma-offend. Pwede pa rin tayong mapagod. Pero ang susi, tuloy-tuloy lang sa pagsunod sa Panginoong Yesus. Kasi siya rin ang magbibigay ng kakayahan sa atin upang ibigin siya ng buong puso, isip, lakas, at kaluluwa. Kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang, bebe. Sunod lang kay Jesus. Sunod lang sa Panginoong Yesus. Huwag mawawala, huwag tatalikod. Tuloy-tuloy lang. Pwede ba tumayo po tayong lahat? Thank you, Jesus. Pwede ba ipikit natin ang ating mga mata and let's bow our heads before the Lord. Sa oras po na ito, nais ko pong hamunin kayo na lumapit sa Panginoon at maging tapat sa Kanyang harapan. Naniniwala po ako na naririto ang presensya ng Diyos. At kung sa oras na ito, meron tayong paulit-ulit na nagagawa na hindi nakalulugod sa Kanya sa pamamagitan ng lakas ng katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Would you confess that sin before the Lord? Pwede ba taas mo yung kamay mo? Huwag natin intindihin yung katabi natin. It's between you and the Lord. Just lift your hands to Him. Taas mo lang kamay mo. I-confess natin kay God. Lord, patawarin mo ako sa kasalanang ito. Sabihin natin yung kasalanang ito. Paulit-ulit, di tayo makawala. Let's confess this to the Lord and believe that as you confess your sin before Him, sabi ng salita ng Diyos, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo. Tawarin mo ako sa kasalanan. Panginoon, Ikaw rin po ang magpalaya sa amin. Kasabay ng pagpapatawad mo sa amin sa pagkakasala nito. Upang sa gayon, maging malaya kami na mahalin ka. Maging malaya kami sa pagtataas ng aming mga kamay. Sa pagpupuri sa iyo, gamit ang aming mga bibig. Sa pagbubulay-bulay sa iyo mga salita, gamit ang mga mata. Maging malaya kami, patuloy na magtungo sa tahanan mo, sa presensya mo, nang wala pong condemnation, walang paninisi, walang pagtatago, pero totoong-totoo sa iyong harapan. Simulan mo ito ngayon sa aming buhay. For the rest of our lives, Lord, I pray, anoint us. Holy Spirit, sanctify us. Pabanalin mo kami sa oras na ito sa pamamagitan ng aming pananampalataya. So, inaangkin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pwede natin babayan natin mga kamay. This time, kung meron kang fear, kung meron kang pag-aalala, worry, takot ka sa kinabukasan, di mo alam kung anong mangyayari, nahihirapan ka magtiwala sa Panginoon, pwede ba taas pa lang yung kamay mo ngayon sa oras na ito?
Come on. Surrender your fear to Jesus. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, I apply the blood of Jesus Christ over our minds. Anumang bagay na nagdudulot ng kabalisahan sa amin. Anumang bagay nagdudulot ng takot sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Spirit of depression, spirit of anxiety, spirit of timidity. Lord, I pray, sabi mo sa iyong salita, you have given us a spirit of love, sound mind, power, faith to believe. Palitan mo, Panginoon, ng takot, pag-aalala, ng mga pangako mo, ng mga salita mo. At bigyan mo kami ng katiyakan tulad ng sinasabi mo sa iyong salita. Ang pag-asa namin ay ikaw na nagmamahal sa amin. Dahil ikaw nagmamahal sa amin, nais namin panampalatayaan, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, ilan sa amin dito nasa dead end. Ilan sa amin dito, Panginoon, parang yun na ang katapusan. Pero gusto namin angkinin. Kaya mong magbukas ng 100, gumawa ng 100 maging sa gitna ng disyerto. Kaya mong magbukas ng isang pintuan, pagdugtong sa hangganan po namin. Naranasan po, nakita namin ito sa kwento sa Biblia. Maging sina Moses, nandun sa Red Sea na halos wala na silang lusutan. Pero Lord, you made a way. Gumawa ka ng isang himala. Lord, ito po yung dalangin ko. Sino man sa amin na nasa dead end, do a miracle. You are our miracle maker. Nothing is impossible with you. You can do beyond what we can ask or think. Ikaw ang Diyos na walang sukat ang kapangyarihan mo. Pinananampalatayanan ka namin sa oras na ito. Isinusuko namin sa iyo lahat ng takot, lahat ng pag-aalala, kabalisahan, and even depression in Jesus' name. And we receive the peace that passes all human understanding that comes from your Spirit. Right now, Lord, papayapain mo ang isip at puso ng bawat isa sa amin. At patuloy, Lord, na dugtungan mo lahat ng mga hangganan na kinalalagyan ng inyong mga anak. Alisin mo ang pagdududa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Palitan mo ito ng katiyakan ng pananampalataya na ikaw ang Diyos, nakakarinig ng lahat ng aming mga panalangin. Tinatanggap namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. You may now put down your hands. And lastly, as we pray, kung merong tao na hanggang sa oras na ito, hirap mo patawarin. Pwede ba taas mo lang ang kamay mo? At sa presensya ng Diyos, i-release natin yung forgiveness. Sa presensya ng Diyos, aminin natin sa Kanya, Lord, di ko kayang magpatawad. Pero dahil pinatawad mo ako, bigyan mo ako ng kakayahang magpatawad. Ilan sa atin dito, offended sa magulang. May mga kabataan galit sa tatay. Feeling mo pinabayaan ka, inabandon ka, pinaubaya ka lang sa kalsada, hindi ka inalagaan, pero let me tell you this, God is your Father. And He's the one taking care of you right now. Would you forgive your parents? Either your father or your mother? O may kapatid ka na nagnilamangan ka. Galit na galit ka hanggang sa oras na ito. Yung dapat na para sa'yo, kinuha pa, inagaw pa niya. Will you release forgiveness dun sa kapatid mong yun? O kaya may tao, tinakbuhan ka hanggang ngayon. Hindi ka binabayaran. Di ba? I-release natin ito sa presence ni God. Pwede ba natin sabihin, Panginoon, pinatatawad ko at bigyan mo ako ng kakayahan na harapin ang taong yun at ipadama sa kanya ang pag-ibig mo. At ipaubaya sa kamay mo na ikaw ang Diyos na mangusap din sa taong yun. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng kakayahan na magpakumbaba at lapitan, kausapin ng taong yun
upang tayo ay magkaroon ng pakikipagkasundo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, tanggapin mo ito. Tanggapin mo ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. And this is the day of your breakthrough. This is the day of your freedom. Receive this release in Jesus' name. By the anointing of the Holy Spirit, tanggapin mo ito nang may pananampalataya at paglaya sa iyong puso sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pwede ba taas natin ang kamay natin lahat ngayon? And let's just love Jesus. Come on. Let us love Him with all heart, mind, soul, and strength. Panginoon, muli, panumbalikin mo ang apoy ng aming pag-ibig sa iyo, na magawa po namin ibigin ka ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Lord, inaamin namin, di po namin ito magagawa perfectly. Pero katulad ng sabi mo kay Pedro, follow me. Lord, here we are. Here we are. We want to follow you all the days of our lives, Lord. Of our life. Gusto namin sundin ka. Sumunod sa iyo ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At ngayon, Panginoon, dulutan mo ang iyong mga anak ng kapuspusan ng presensya po ninyo, na ito rin ang magtatawid sa amin sa bawat pangyayari, sa bawat sitwasyon, bawat problema ng buhay po namin. Sasamahan nyo kami, itatawid nyo kami, hanggang kami ay patuloy na sumunod at pagmahal sa iyo ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Church, receive this anointing in Jesus' name. Receive the power, the anointing of the Holy Spirit, and love Jesus with all your heart, mind, soul, and strength. Sumaatin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, at ang lahat na naka-breakthrough ay magsabi ng Amen.